Ang aming itatalakay ngayon ay buod ng No Limit Tangere at ang Kabanata 49 sa No Limit Tangere, kung saan nag-usap si Elias at Ibarra. Layunin, bigay ang buod ng No Limit Tangere at ang detalyadong pagsusuri ng Kabanata 49. Miyembro, ang mga miyembro ay sina IG Calpito at si Rolando Ramirez. Siyempre ako, si Mar Ivan Rubrica. Panimula, ang No Limit Tangere ay isang isinulat ni Jose Rizal na naglalarawan ang kalagayan ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. Ang kwento ay nakatuon sa buhay ni Crisostomo Ibarra, isang binatang nagbalik mula sa Europa upang pagpatuloy ang mga pangarap ng kanyang yumaong ama. Sa Kabanata 49, tinalakay ang pag-uusap sa pagitan ni Ibarra at Elias na nagbibigay diin sa mga suliranin ng lipunan at ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino. Isang marangyang salo-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na hinggit na popular sa Taguriang Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang anluwagi na karatig ng Ilog Binondo. Ang paayaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok na Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gabing iyon, dagsa ang mga paunahin na gaya ng dapat asahan. Puno ang bulwagan. Ang nag-istima sa bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Kabilang sa mga bisita sina Chente na Guardia Civil, Pare Sibilla, ay Kura Paroko na Binundok, si Padre Damaso na madaldal at mahayap magsalita at dalawang paisanaw. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang No Limit Tangere ay isang nobelang isinulat ni Rizal na naglarawan ng kalagayan ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Juan Crisostomo Ibarra, isang binatang nagbalik ng Pilipinas na nagmula sa Europa. Mahigit 7 taon siyang nag-aral sa Europa. Pagbalik ng San Diego ay naghanda ng isang malaking piging o isang malaking pagsasalo-salo si Kapitan Tiago. Ang mga nasa silid na iyon, ayun ang mga nabanggit ni Rolando Ramirez sa kanyang mga sinabi. Katulad nila Doña Victorina, nila Padre Damaso, Padre, etc. Basta yung sinabi ni Rolando Ramirez, sila yung mga taong nandun sa piging na iyon. Sa piging na iyon, merong pag-aaway na naganap dahil si Padre Damaso ay hindi niya nagustuhan yung tinolang napunta na parte sa kanya, dahil yung napunta sa kanya is leeg ng manok, which is ayaw niya yung ganun, kaya siya nagalit. Tapos sa pag-uwi ni Ibarra ng Pilipinas, nalaman niya na patay na ang kanyang ama. Ang buong akala niya ay masigla at namumuhay pa ang kanyang ama, pero nung umuwi siya sa Pilipinas, nabalitaan niyang wala na ang kanyang ama. At masaklap pa doon, nalaman niya na hindi na libing sa libingan na mapayapa ang puntod ng kanyang ama. Kasi base sa nabasa ko, yung puntod o katawan ng papa niya, na si Don Rafael, imbes na ilibing sa lupa, ay pinaagos sa ilog. Kaya nagalit si Ibarra, naisipan niya na walang katarungan ang ginawa na pang alipusta o pagwawalang dangal sa katawan ng isang tao kapag ito'y namayapa. Kaya nagalit siya. Kaya sinubukan niyang maghanap ng paraan upang makita kung sino ang may kagagawan nito. Nalaman niya na si Padre Damaso ang may kagagawan ng lahat. Kasi si Padre Damaso
ay pinaratangan niya si Don Rafael na siyang ama ni Ibarra. Pinaratangan niya ito ng isang ehere at el filibustero dahil ito ay nangingialam at walang alam sa pamamahala ng lipunan. Ninais ni Ibarra na magpatayo ng paaralan para sa nakakarami. Kasi para sa kanya, mas magandang may paaralan sa isang lugar para mamulat ang mga kabataan na mayroong edukasyon. Subalit kinontra ito ng mga prele. Kasi sa panahon dati guys tuloy. Sa panahon dati, mas importante or mas makapangyarihan yung simbahan kaysa sa pamahalaan. Kahit nailakad mo na lahat sa pamahalaan, kung kokontrahin ka ng simbahan, wala kang magagawa. Kasi ang pinakamataas dati, hindi mga sundalo, kundi mga prele. Grabe kasi yung tingin sa kanila dati. Sila talaga yung kinakatakutan dati guys. Hinarangan ang kanyang mga plano ng mga prele. Nabunyag na si Padre Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Base sa nabasa ko, hindi matanggap ni Maria Clara na ito ang kanyang ama dahil ito isang makasalanan dahil sa mga nalaman niya na may anak ang isang prele na katulad ni Maria Clara. Sinabi ni Padre Damaso kay Maria Clara na siyang tunay na anak na huwag nang sasabihin kay Kapitan Tiago dahil baka magkagulo-gulo na ang lahat. Ibinunyag din ang mga panlilinlang ng mga prele. Ibinunyag ang mga panlilinlang nila. Ibinunyag ang panlilinlang nila. Yun. Kasi panlilinlang, meron din kasing sinasaktan si Padre Salvi dati. Ito yung dalawa niyang sakristan, sila Basilio at Crispin. Baliktad, si Crispin at Basilio. Ngayon, namatay yung isa sa kanila, kaya nabalik si Sisa. Kasi gumagamit ng dahas sa pangangaral. Sinasaktan ni Padre Salvi yung mga batang yun. Tsaka yung sakristan mayor, sinasaktan niya rin yung mga bata yun, sila Crispin at Basilio. Kaya nabalik si Sisa kasi isa sa kanila yung namatay. Dahil sa isang sabwatan, napagbintangan si Ibarra ng pagtatangka sa buhay ng alkalde at siya'y naging takas. So nakulong na rito si Ibarra banda. Nakulong siya dyan dahil may naganap na sabwatan ni na Padre Salvi at Padre Damaso. Kasi sobra-sobra na yung mga pagpapapansin ni Ibarra, kaya naisipan nilang gumamit ng haka-haka na walang patunay na totoo. Kaya nila siniraan si Ibarra para siya ay maibilanggo. Tinulungan siya ng rebuilding si Elias. Si Elias ay isang taong may sariling kwento ng paghihiganti laban sa katiwalian. Sa bandang huli, namatay si Elias upang mailigtas si Ibarra. Niligtas niya si Ibarra. Nagbigay siya ng mga mahalagang impormasyon dito bago siya namatay. At ayun ang sasabihin ni Haiji sa kanyang report mamaya. Si Maria Clara ay napilitang magmadre sa huli. Nagmadre siya sa pamamahala ni Padre Salvi. Pero si Padre Salvi naman ay naging isang parang nilubos-lubos na yung kapangyarihan ng isang pagiging prele dahil pinagsamantalahan niya si Maria Clara. Ginasa niya si Maria Clara guys, wala siyang awa na prele. Pagkatapos nun, napilitang magpakamatay si Maria Clara. At ang huli niyang sabi ay, wala nang saysay upang ako'y mabuhay dahil ako'y nawalan ng isang dangal. Sinabi niya, kaya siya nagpakamatay. At sa bandang huli, si Ibarra ay nakatakas, diba? Ang alam ng iba ay namatay rin si Ibarra. Pero, nabuhay siya.
Siya si Basilio sa El Filibusterismo. So sa Kabanata 49 na pinamagatang ang tinig ng mga pinag-uusig is naganap yung mahalagang pag-usap ni na Ibarra at Elias habang sila nasa bangka. Dito is sa kabanatang ito may seryosong pag-uusap na naganap sa gitna ng ilog habang magkasama sa bangka sina Ibarra at Elias. Mahalagang ang pangyayari ito kasi dito lumabas ang tunay na damdamin at layunin ni Elias at sinubukan niyang ipaunawa kay Ibarra ang kalagayan ng mga naaapi. Nagkita si Ibarra at Elias sa bangka. Mukhang balisa si Ibarra at hindi makapakali kaya tumingin ng paumansin si Elias. Nang magkita sila, halatang may inisip si Ibarra, parang may bumabarabag sa kanya. Kaya si Elias, bilang may malasakit siya, agad na humingi ng paumanhin dahil alam niyang may mabigat na usapang magaganap. Hindi nagsayang ng oras si Elias at sinabi niya kay Ibarra ang kanyang pagnanais na siya ay sugo ng mga sawing palad. Diretsong sinabi ni Elias na hindi lang siya nakikipag-usap para sa sarili niya, kundi bilang kinatawan ng mga taong pinahihirapan at pinagsasamantalahan. Ang mga sawing palad, ito yung mga sawing palad. Ipinaglaban niya yung boses ng mga inaapi. Si Elias ay nagdala ng mensahe mula sa mga sawing palad na humingi ng tulong at sinabi niyang kailangan ng mga sawing palad katulad ng pagbabago sa pamamalakad ng mga praile, pagkakaroon ng katarungan at pagbawas ng kapangyarihan ng abusadong Guardia Civil. Ibinahagi ni Elias kay Ibarra ang mga hinaing ng mga tao. Una, gusto nilang mabawasan yung kapangyarihan ng mga praile na madalas is hindi makatao yung pamamalakad nila. Pangalawa is gusto nila ng tunay na hustisya, pantay at makatarungan para sa lahat. Pangatlo naman is ayaw nilang patuloy na inaabuso sila ng mga Guardia Civil kaya hiningi nila na babawasan ang kapangyarihan ng mga Guardia Civil. Sa pagbabago sa pamamalakad ng mga prayle, gusto nilang magbago dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga simbahan sa mga Pilipino. Sa pagkakaroon ng katarungan naman, hindi pantay yung batas noon. Yung mayayaman at mga makapangyarihan lang ang nakakuha ng hustisya. Sa pagbawas ng kapangyarihan ng Guardia Civil naman is dahil marami sa kanila ang mapang-abuso at nananakit ng mga tao kahit walang kasalanan, kaya gusto nilang bawasan yung kapangyarihan ng mga Guardia Civil. Si Ibarra, bagamat may mabuting intensyon, siya ay nagpakita ng pag-aalinlangan sa mga mensahe ni Elias. Well, tama naman siya. Kahit gusto ni Ibarra ang ikakabuti ng bayan, hindi siya agad naniwala na sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Elias. Mukhang nagdadalawang isip siya sa mga mungkahi ni Elias, lalo na kung ito is maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanilang bayan. Naniniwala si Ibarra na ang pagbawas ng kapangyarihan ng Guardia Civil ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Si Ibarra ay may takot na baka kapag binawasan yung kapangyarihan ng mga Guardia Civil, lalo lang magkakaroon ng kaguluhan at mas maraming masasaktan. Kaya't gusto niyang dahan-dahanan ayusin yung sistema kaysa magdulot ng gulo. Ipinahayag ni Ibarra na ang solusyon ay ang pag-aayos ng ugat ng problema, hindi lamang ang mga sintomas ito. Para kay Ibarra, ang dapat ayusin is yung edukasyon at ugali ng mga tao. Naniniwala siyang kapag naging maayos ang kaisipan ng mga Pilipino, kusang susunod ang pagbabago sa lipunan. Sa kanilang usapan, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan sa pananaw tungkol sa mga suliranin ng lipunan. Dito, nagkita ang pagkakaiba nila. Si Elias ay gusto ng agarang pagbabago para sa mga naaapi, habang si Ibarra naman ay gusto ng mahinahong paglapit at reforma. Kahit para silang may layunin para sa kabutihan, hindi sila agad nagkaintindihan. Gayunpaman, kapwa sila may malasakit sa kapakanan ng kanilang bayan. Sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw, pareho naman silang may malasakit sa bayan. Ipinakita nito na kahit magkakaiba ang paraan, isa ang hangarin nila, ang kalayan at kapakanan ng sambayanan. Okay, upang madaling intindihin, ang No Limit Tangere ay hindi lang kwento. Ito is isang salamin ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop.
Sa Kabanata 14 naman, kitang-kita natin ang banggaan ng opinyon ni na Ibarra at Iles tungkol sa kung paano dapat baguhin ang lipunan. Si Ibarra ay naniniwala sa mapayapang reforma, habang si Iles is naniniwala sa mabilis at radikal na hakbang. Magkaiba man sila ng paraan pero pareho naman ang laman ng puso nila, ang kagalingan ng bayan. At ito rin ang tunay na layunin ng nobela, ang gisingin ang damdaming makabayan ng bawat Pilipino na tayo ay may karapatang manindigan at magsikap para sa pagbabago.